sa word ng ating Panginoon, ano po, kinakailangan nating unawain, no po, ang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Ang ating pong key verse, mga kapatid, medyo pasensya na, ano po. Yung ating pong talakayan ngayong gabi, buong chapter 4 ng John, chapter 15. Praise the Lord. Ayan, buklat po tayo ng Bible. At ang ating pong key verse this evening ay sa aklat ng John, chapter 15. Alam ko na yung kwento na ito ay kumbaga gasgas na sa atin. Pero sabi nga, ang salita ng Diyos araw-araw ay panibago at panibagong revelasyon ng ating Panginoon ang talakayan natin ngayong gabi. Sabi dito sa verse 1 ng John chapter 15, ang sabi po niya dito, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga." Verse 3, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita." Verse 4, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin." Verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Verse 6, "Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog." Verse 7, "Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingiin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo." Verse 8, Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo magiging aking mga alagad. Verse 9, "Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig." Verse 10, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig." Verse 11, "Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos." Verse 12, "Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Verse 13, "Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan." Verse 14, "Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo." Verse 15, "Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo." Verse 16, "Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong ihingiin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo." Verse 17, "Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa." Verse 18, "Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay
inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit, sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Verse 20, alalahanin ninyo ang salita sa inyong aking sinasabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Verse 20, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Verse 22, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Verse 23, ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking Ama. Verse 24, kung ako sana ay hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sino mang iba, ay hindi sana sila magkaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon ay kanilang nangakita at kinapuutan nila ako at ang aking Ama. Verse 25, ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapuutan nila na walang kadahilanan. Verse 26, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. For the last verse, praise the Lord. Verse 27, at kayo naman ay magpapatutuo sapagkat kayo'y nangakasama ko buhat pa ng una. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat Panginoon sa patuloy na napakalaking pagkakataon po. Pribilehiyo po Panginoon na kung saan malaya po kaming magbubulay-bulay, mag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin ko ang wisdom, knowledge, understanding na mula sa iyo Panginoon. Dalangin ko na ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang magsalita sa gabing ito. At dalangin ko, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw ang makita, maranasan, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan. Tunay nga, Panginoon, na sa sandaling ito, kiniklim po namin ang katagumpayan po ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Salamat po ng marami. Muli, Panginoon, ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Amen po. Praise the Lord. Praise God. Salamat po, Pastor Rodel, sa bless na salita ng Panginoon. Amen. Hindi pa po tapos, kuya. Hindi po. Ay, sige pa. Sorry po. Praise the Lord. Ayan. Salamat, Brother James. So ngayong gabi po mga kapatid, glory to Jesus. Hallelujah. Gusto ko pong mangusap sa paksang 3 season of God's Vineyard. 3 panahon, sa pag-aalaga sa kanyang ubasan. Dito po sa ating pong teksto, ay ang sabi po ng ating teksto na hallelujah, dito po sa verse 1, sabi po kasi dito sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka. Sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya
At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Hallelujah. The 3 seasons of God's vineyard. Mayroon po akong share sa inyo na 3 panahon na kung paano mag-aalaga ng ubasan ng Panginoon. Tayo po kasi manggagawa po ng Panginoon eh. At dito po in illustration ng Lord na ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas. Ang Panginoon po, no? At ang ama natin ang magsasaka. Tayo naman po yung vine. Tayo yung sanga. Dito na ilalarawan po na kapag ang sanga po ay hindi nakakabit sa puno ng ubas, ano pong mangyayari sa sanga? Siya po'y mamamatay at walang magagawa. Kaya nga sabi niya, ang sino mang hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya dito na ilalarawan na ang pinakamalaking problema ng isang sanga ng ubasan. Hallelujah. Kapag siya ay hiwalay sa Panginoon, wala siyang magagawa. Kapag ang ubas na sanga ay hiwalay sa puno, wala siyang magagawa. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya 3 season of God's vineyard, number 1, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na fixing season. Ano po itong fixing season? Ang isang pag-aalaga, ang ating ama ang magsasaka, sabi niya diyan eh. Ang pag-aalaga po, tayo po yung sanga ng ubas. At mayroon pong ang ubas po, kaya nga yung ginawa ni sister na placard, yung tarpaulin, ang ganda ng bunga ng ubas eh. Malago yung bunga ng ubas. Kasi sa unang season po ng season of God's vineyard, mayroong fixing season, pag-aayos. Amen. Inaayos po. Kapag ang isang ubas po, inaayos po niya 'yan. Kino-cultivate, 'di ba? Kino-cultivate niya. Tapos yung mga damo, 'di ba, inaalis niya. Pero ang pinaka fixing season, ang pinakamahalaga sa fixing season is yung connect. Yung connection. Hallelujah. Yung communication, sabi sa aklat ng James chapter 4 verse 8. Hallelujah. James chapter 4 verse 8, sabi po niya, glory to God, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Dito na ipaparating po dito sa fixing season, napakahalaga po yung connection, yung pag-aayos. Pag-aayos na kung saan lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Amen. Kasi dito po sa puno ng ubas, pag hiwalay talaga yung sanga, walang magagawa. Pero pag sabi dito, pag kayo'y nanatili sa akin at hingiin ninyo ang anumang inyong ibigin, ipagkakaloob ng Panginoon. Malusog po ang isang mananampalataya, ang isang tao na still na nakakabit po sa Panginoon. May connection sa Panginoon. Ang unang season na ating naranasan sa paglilingkod, fixing season. Inayos ng Panginoon ang ating buhay. Amen. Bago natin narating, hallelujah, ang paglago ng paglilingkod at paglago sa salita ng ating Panginoon. Lahat po, lahat ng believer, tayo po ito eh. Lahat po ng God's vineyard, manggagawa, lahat po ng mananampalataya, dumaan po yan sa fixing season. Lahat po tayo. Sabi ko nga po, salamat sa Lord sa fixing season. Kasi kung hindi inayos ng Diyos ang buhay ko, paano na, di ba? Lahat po tayo inaayos ng Panginoon. At kapag ang Panginoon po ang nag-ayos, hallelujah, ang bahagi natin, lagi tayong
mag-connect. No, lagi nating ilapit lalo ang ating buhay sa Panginoon. Amen? And then pangalawa po yung tinatawag no, compensate. Yan. Yung lalong pupunuan natin ng salita ng Diyos ang ating buhay. Amen? Para maibubunga, magkaroon ng bunga. Sabi sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 23. Amen? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, sabi po niya, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Hallelujah. Ito yung napakahalaga na fixing season. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng compensate. Amen. Pinupunuan ng Diyos yung damdamin natin na lahat ng gagawin natin, hindi natin gagawin sa tao, kundi gagawin natin para sa Panginoon. At ang isang mananampalatayang malago, hallelujah, at masasabing nakakonect sa puno ng ubas bilang sanga tayo. Amen. Lahat po ng ginagawa natin para lang sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ka magsasawa. Amen. Kinukultivate niya yung puso natin. Alam niyo po yung puno ng ubas, ang gandang tignan pag cultivation siya. The more na ang puno ng ubas ay lumalaki na siya, no po, kinukultivate niya ng magsasaka yun. Kinukultivate niya. At ang nagkukultivate ang Panginoon. Ang ating Ama ang nagkukultivate sa atin. Tinuturuan tayo ng ating Ama. Amen. Hallelujah. Kahit na anong puno, anong halaman po, pagka ang ganda nung pagkaka-cultivate niya, pagkakaayos niya, pagkakahili-hiliran niya, di ba? Di ba yung sa palay nga dito sa amin, pagka naranasan ko po magtanim ng palay. Hallelujah. Ang lambot ang lambot po nung lupa. Ang sarap itusok yung palay. Alam niyo, ang pagkakahilera, yung iba nga po ginagamitan pa ng nylon, yung para straight yung pagtatanim. Hindi siya sabog, kundi may linya. Ang gandang tignan. Pag gagapasin mo na siya, haharbisin mo na siya, ang gandang harbisin. No po? Ang ganda yung pagka-cultivate niya. Minsan ganun po yung spirit natin, yung buhay natin sa Panginoon, na dumadaan tayo sa fixing season. May cultivation na mangyayari sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kasi nilarawan ng ating teksto na kapag ang isang sanga ay napabayaan, no, na hindi nagbubunga, anong ginagawa po ng magsasaka? Pinuputol, no, at inihahagi sa apoy. Dahil hindi magbunga. Ibig sabihin patay. Although nakakabit sa puno, ika nga, no, pero hindi nagbubunga yung sanga. Mayroon pong punong ganon. Ano po? Mayroon pong puno at tinatanggal yung sanga. Kaya napakahalaga yung fixing season sa buhay natin. Napakahalaga sa Panginoon yung pag-aayos po, no po, ng God's vineyard. Hallelujah. Napakahalaga po na dumadaan tayo sa process ng seasons na kung saan pinipix ni Lord yung ating buhay. Inaayos ni Lord yung ating buhay. At ang ating Panginoon lamang po ang may kakayahan na mag-ayos ng buhay natin. Hindi natin kayang ayusin yung buhay natin. Walang sino mang tao na kaya niyang baguhin ang direksyon ng kanyang buhay, kaya niyang baguhin yung mismong buhay niya, kundi ang Panginoon, ang magsasaka natin ng ating Ama, na siyang patuloy na nagko-cultivate sa atin. Minsan nga, di ba, para tayong, naranasan po ba natin yon? Para tayong binabalatan ng parang sibuyas sa mensahe, di ba? Minsan ganun Pero, masakit, pero later on, pag naghilom po yun, grabe. No? Very strong po tayo, no? Na maglilingkod sa Panginoon. So, mahalaga ang compensate, mga kapatid. Pupunuan at pupunuan, no? At tuy magbubunga yung ating pong paglilingkod. Amen. Yung magiging, kumbaga sa word na, magiging malusog yung ating spirito. Hallelujah. Amen. Magiging strong yung ating spirito. And amen? And then sa fixing season, hindi po mayaalis yung cutting
and pruning. Diba? Cutting and pruning. Yung mga sanga, di ba? Yung katulad ng sinabi ko kanina, pagka ang sanga po, mayroon po sa mga maliliit na sanga na patay, kinakat po yun eh. Kasi pinagmumulan ng uod po yun. Kinakat po yun. Iniisa-isa po yun. Ginugunting-gunting po yun. Dito sa ano? Dito po sa La Union, mayroon pong ubas po dito, no? Na nakalagay sa kalsada yung grips picking, parang gano'n. Grips picking, nagyayaya sila, no? Grips picking, gano'n. Pagka tumigil ka, ikaw ang mag-harvest ng ng ubas na gusto mo. Pero ang kilo yata 500 per kilo, gano'n. Kaya lang ang habol mo lang yung picture, gano'n. Pero nakita ko po yung yung style ng ubas dito sa La Union. Ano siya? Ang ganda. Ano po, ang ganda ng pagkakayari, mayroong yung gumagapang siya. Tapos parang nakatolda yung parang may ang dahon niya nakatolda siya, parang may bubong na yung ginapangan tapos nakalaylay yung mga bunga. At wala kang makitang patay na sanga. Yes, kinakat nila. Minsan sa buhay natin gano'n, kinakat ni Lord eh. Di ba? Yung mga hindi kaaya-aya sa buhay natin, inaalis ni Lord yon. Kinakat niya talaga. Diba? Inaalis niya. Katulad ko po, alam niyo po, bago po ako nakakilala sa Panginoon, may bisyo po ako nung araw. At ang bisyo ko nung araw, sugal. Yes. Pag wala na akong maisugal, sabi ko nga, ang pinaka naalala ko, ibininta ko yung folding bed ng tatay ko, hindi niya alam. Yung pinakamamahal niyang folding bed niya, na matibay, na parang army yung folding bed nung araw, maganda. Para lang may pang-isugal ako, kukunin ko yun, ibibenta ko yun. Pero kinat ni Lord yung ugali kong ganon. No? Kinat ng Panginoon, kasi pag may plano ang Diyos sa buhay natin, yung mga hindi kaya, dahan-dahanin, lilinisin tayo ng ating Panginoon. Pagdating sa fixing season, ang vineyard, yung obas, pagdating sa fixing season, kinakat po yung mga hindi kaaya-aya. Kaya, kaya sulit po eh, doon sa La Union, yung ubas, sulit, gusto mo kahit 500 per kilo eh, kasi yung picture na makukuha mo, dahil ang gaganda nung bunga nung ubas, talagang grabe po, hinog na hinog siya, no? Kumbaga, hitik ang bunga po nung ubas. Hallelujah. Dahil inalagaan po ng gusto nung magsasaka na yon. Ganon din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Bilang tayo'y mananampalataya, bilang tayo'y humahawak ng salita ng Panginoon, dadaan tayo sa season ng fixing. Amen? Ng pag-aayos. Hallelujah. Number 2, mga kapatid. Ang number 2 po, after ng fixing season, mayroon pong familiar season. The familiar season. Ano po itong familiar season? Hallelujah. Magpapakilala ang Panginoon sa atin. Yun ang number 1. Magpapakilala siya kung sino siya. Kasi hanggat hindi natin nakikilala ang Panginoon, hanggat hindi natin nakikilala siya, lalo tayong hihiwalay. Ang isang mananampalatayang hindi niya kilala talaga ang Panginoon, no? Believer ika nga, no? Believer siya pero hindi pa niya kilala si Lord. Pwede ba 'yon? Mananampalataya siya pero hindi pa niya kilala si Lord. Pag inilagay siya sa sitwasyon na nasa ilang siya, na nasa Red Sea siya, reklamo na siya. Lord, bakit ganon? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Di ba? Bakit ganito na lang ang gobyerno? Gobyerno na ang sinisisi. Naghihirap kami dahil sa corruption, dahil sa gobyerno. Gobyerno na lang. Hallelujah. Pero, kailan siya nanalangin? Kailan siya nag-Bible study? Kailan siya nag-share ng gospel ng Panginoon? Kailan siya naging bahagi doon sa mission? Kailan siya naging part doon sa pag-share ng gospel ng Panginoon? Kailan siya nagbigay ng panahon sa Diyos? Kailan niya ipinaglaban ang panahon na para sa Panginoon? Di ba? Minsan dumarating talaga tayo sa season ng pamilyar. Magpapakilala ang Panginoon. Siya ay siya. Ang Diyos ay tapat. God is faithful. Hallelujah, sa buhay natin. Hindi nagbabago
magpapabago ang Diyos sa buhay natin. Mailagay man tayo sa ilang, mailagay man po tayo sa sitwasyon na nasa ridge tayo, dadalahin pa rin tayo ng Diyos sa lupang pangako. Hallelujah. Amen? Dadalahin pa rin tayo ng Panginoon sa tagumpay. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng espiritu, hallelujah, ng hindi katakutan, kundi espiritu ng kalakasan. Amen. Naharapin ang mga ngalan ng paglilingkod sa ating Panginoon. At kapag nakilala natin ang Panginoon, mga kapatid, pag nakilala natin siya, pag sinabi natin God is good all the time, and all the time, God is good. Kahit 20 pesos, kahit 5 piso na lang ang pera mo sa bulsa, God is good pa rin. Kasi kilala mo siya, na hindi siya magpapabaya. Na kung walang-wala ka ngayon, hallelujah, kung ang buong maghapon mo, ang ulam mo ay tuyo, kung ang ulam mo ay sardinas, kung ang ulam mo ay bagoong, salamat, may bagoong, may sardinas, may kamatis, hallelujah, bukas ipaparanas ni Lord. Hallelujah. Nasa Max Restaurant ka na. Amen. Max Restaurant, Max Kiano, ika nga. Amen. Eat all you can, ika nga. Amen. Ganun po si Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minsan alam nyo, sa familiar season, minsan alam nyo yung word na bago i-release ni Lord, hallelujah, yung mga blessing na para sa'yo, kailangan alam ni Lord, na motivate na ni Lord yung damdamin natin, na kapag dumating yung mga blessing na yan, hindi ka magbabago. Hallelujah. Hindi ka magbabago sa Panginoon. Kasi, I'm sorry sa word, minsan pag dumating yung blessing, nagbabago na. Pagdating ng araw ng platform, wala na sa platform, nasa galaan na siya. Hallelujah. Nagwi-window shopping na. Amen? Minsan pag Sunday, wala na sa church. Di ba? Nasa galaan na. Kasi may blessing. Kasi may ganon. Di ba? Kaya, sa word na familiar season, hallelujah, mumotivate ka ng Panginoon. Imumotivate tayo ni Lord. Magpapakilala si Lord sa atin. Na kapag dumating yung time ng pagsubok, even Jesus Christ, di ba, nung tinuksusan ni Satanas, nakikita mo yan, akin na ang mundo, sabi ni Satanas eh. Oh, akin na yan, sabi niya. Oh, di ba? Kung luluhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sabi niya. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Nasusulat. Sa Diyos ka lang sasamba. Amen. Kilala niya. Ibig sabihin po mga kapatid, nagpapatunay lang na dapat kilala natin ang Panginoon. Amen? Kilala natin siya. Hallelujah. At ang ating buhay, mga kapatid, tumatakbo po sa kung ano yung pananampalataya na mayroon po tayo. Amen? Kailangan lang natin familiar. Amen? Makilala na lubusan ng Panginoon sa pamamagitan ng sharing. Lalo nating makikilala si Lord sa pamamagitan ng sharing. Katulad ng ginagawa natin. After ng message, before message, di ba, nagsisharing tayo, nagpapatotoo, testimony, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. At ang isa pong mananampalataya po, na still na nasa Panginoon. Hallelujah. Nagsishare po yan. Amen? Kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Lahat po na nagsishare, nagtitestimony, kilala niya ang Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. So, sharing. Kailangang magpalakasan tayo sa Panginoon. Kailangan magpalakasan ng Kristiyano sa Panginoon. Alam niyo po ang the best na example ng sharing, ng pagpapalakasan sa Book of Acts. Yes, sa Book of Acts. Makikita natin doon kung paano sila nagpapalakasan. Makikita natin doon yung generosity ng bawat isa. Makikita natin doon alam niyo yung word na I'm sorry to say, walang plastikan ika nga, Kumbaga, lalo silang, grabe po, yung
pagpapalakasan ng magkakapatid sa Book of Acts. Hallelujah. Amen? Very, very much welcome sa tahanan ng bawat isa. Amen. Kasi dumarating yung panghihina. Hindi lahat, sabi ko nga po, hindi lahat okay, o hindi lahat maayos tayo. Ibig sabihin po, hindi lahat masaya. Darating yung pagsubok, darating yung trials. Amen. Pero once na tayo po ay mayroong church, mayroon po tayong grupo, no, na nagpapalakasan. Hallelujah. Katulad ng grupo natin, di ba? Laging, alam nyo, very blessed tayo sa platform na mayroon tayong Nanay Andrea, na mayroon tayong Mami Beverly, ba? Sister Beverly, na mayroon tayong Sister Ann, na mayroon tayong Brother James, amen, na mayroon tayong hallelujah, di ba? Glory to Jesus. Mayroon tayong Sister Cristita, di ba? Mayroon tayong Sister Jane, di ba? Hallelujah. Mayroon tayong Brother Fred. Di ba? Kumbaga, grabe po. Amen. Grabe po yung pagpapalakasan natin. Kasi nasa process tayo ng familiar. Amen. At nasa process ng sharing. Amen. And then, mayroon pong tinatawag na sacrifices. Hallelujah. Pag familiar, may sacrifice. May alay, ika nga. No? May pananagutan tayo. Amen? May pananagutan tayo sa bawat isa. Hallelujah. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, Ephesians chapter 5, yan, buklat tayo. 1 and 2, ang sabi dito, kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. Verse 2, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Hallelujah. Amen? Katulad ng platform natin, maraming sacrifices, maraming alay. Alam niyo po si Jacob, 'di ba? Kaya siya umalis, pinaalis ng nanay niya si Jacob dahil dinaya niya si Esau, yung kanyang kuya. 'Di ba? Dinaya niya, kinuha niya yung pagiging panganay, no? At noong makakasalubong na si Esau, sabi ng mga tauhan niya, mahal na Jacob, makakasalubong mo ang kuya mo. Alam ni Jacob na si kuya niya, galit na galit sa kanya. Talagang papatayin siya ni Esau. No? Pero alam niyo ang ginawa ni Jacob? Kung paano ang wisdom na ibinigay sa kanya ni Lord? Nagkaroon siya ng alay. Unang pangkat, ibigay niyo ito sa aking kuya. Sabihin niyo ito ay nagpapahiwatig na yung pasalubong na ito, yung alay na ito ay pagmamahal ko sa kanya. Hingian niyo ako ng tawad sa kanya. Kasi takot na takot si Jacob during that time. So, una, binigay kay Esau. Si Esau galit na galit, no? Hanggang sa pangatlo na na pasalubong na alay, no? 'Di ba sacrifice 'yon? O tapos nung magkasalubong na sila, naka-ready na si Jacob na pinsalain siya ni Esau, pero hindi. Kasi lumambot na ang puso ni Esau. Hallelujah, dahil sa mga alays. Dahil sa minsan sa buhay natin bilang nasa God's vineyard, no? Minsan maraming beses yung sacrifices po. Hallelujah. 'Di ba? Maraming beses yung sacrifices. Kahit na ginagawan mo na ng tama, 'di ba? Pero inaabuso ka, pero alam niyo 'yon? Pero pag patuloy mo lang gawin iyon, magrerema sa puso nila. Amen? Magrerema sa puso nila at madadala mo sila sa Panginoon. Marami pong allies po ang mga Kristiyano. Maraming sacrifices po ang Kristiyano. Yan ay part ng kilala mo ang Panginoon, kaya ka nagsasakripisyo. Kaya ka nag-aalay dahil alam mo at kilala mo ang Diyos.
Amen? Alam mo yung tungkulin na ibinigay ng Panginoon. Amen? And then, mayroong tinatawag yung pangatlo po, yung synchronize. Yung synchronize ay kaya niyang pagsabayin, ika nga, no? Yung synchronize, no? Ang synchronize po sa atin, no, yung about sa schedules, di ba? Sa panahon na kung saan may panahon ka sa pamilya, may panahon ka sa church, no? May panahon ka sa trabaho. Amen? Minsan nga sa totoo lang, nagiging kalakasan natin ang ating admin, no? Yung ating admin kahit may daughter siyang maliit, no, na tatrabaho, may panahon sa minsan nga na-bless ako kasi 'di ba? Sabi niya, "May asawa ako eh. May panahon din dapat ako sa asawa ko," 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? May panahon din ako sa anak ko, may panahon din ako sa trabaho, 'di ba? Kaya yung synchronize, kailangan kaya nating sabayan lahat. Sabi ko nga sa anak ko yung binata ko, sabi ko sa kanya, "Nak, tugtog ka na sa ano, sa pag-drum." Sabi ko sa kanya, tugtog naman siya. Tapos sabi ko sa kanya, "Nak, magugas kang pinggan." "Di, tutugtog muna ako." Sabi niya gano'n. "Magugas ka ng pinggan, kalat-kalat ang pinggan." "Di, tutugtog mo, nagpa-practice muna ako." Sabi ko sa kanya, iiwanan mo yung lababo na kalat-kalat, kumbaga lahat ng pinggan ay madumi, tapos nandiyan ka tutugtog, dapat kaya mong i-synchronize. Di ba? Kaya mong pagsabayin. Kumbaga sa akin, no, kahit nasa church ako palagi, I'm sorry to say sa word na to, kahit araw-araw kong hahayo, araw-araw ako nasa church. Amen. Hallelujah. Kung napapabayaan ko naman ang pamilya ko. Hindi naman katwiran. Mayroon akong narinig na pastor noon eh. Manganganak yung kanyang asawa. Nagkataong may Bible study siya. Hindi ko alam kung tama. No? Iniwanan niya yung asawa niya. Pinaubaya niya sa biyanan niya. No? Kasi may Bible study siya. Parang, teka, di ba? Hallelujah. Ang Lord, alam niya yung laman ng puso natin, hindi natin kayang dayain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Di po ba? Minsan, alam nyo, sa synchronize, dapat kaya nating pagsabayin ng maayos. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kumbaga, alam nyo yun, mayroon din naman mayroon din namang kumbaga focus sa pamilya, pero wala nang panahon sa gawain, wala nang panahon sa church, di ba? Kumbaga kaya lang pagsabayin, ika nga mga kapatid. Amen. May panahon ang lahat ng bagay. Hallelujah. Amen po. Kumbaga nakasegregate, nakasynchronize. Hallelujah. Kaya niyang pagsabayin. Amen. Kaya niyang gampanan, gawin lahat. Hindi siya, alam niyo yun, sorry sa word, hindi siya reklamador. Amen. Hindi siya apology. Ako na lang lagi. Di ba? Hindi siya yung Solomon, solo-solo na lang yan. Amen. Alam niyo po ba si Moses kung bakit nag-trigger siya sa pagdadala ng mga Israelites papuntang lupang pangako? Even feelings niya na trigger kasi sinulo niya lahat. Yes, kung titignan natin yung leadership ni Moses, sulo niya lahat. Ilang libo ang mga Israelita. 'Di ba? Sinulo niya lahat, kaya nag-trigger tuloy siya. Na-trigger siya, no? Nadala yung damdamin niya, yung feelings niya. Hindi niya na-disagrade. Hindi niya na-great yung bawat pangkat, ika nga, no? Sa buhay natin minsan ganon. Minsan sa buhay natin, sa mga schedules natin. Amen. Kasi sa mga schedules natin na ginagawa natin, sa mga schedules na nangyayari sa buhay natin,
Nawala ba? Nalaglag siguro yung cellphone Ayan, ko, Pastor. medyo... Amen, amen. Nandito po ako. Na-mute ko kasi may dumaan. Medyo maingay. Praise the Lord. Ayan, saan na tayo? Amen. Sa synchronize, mga kapatid. Amen. Sa synchronize, ang word ng synchronize, no? Kaya mong ilagay sa schedules mo ang lahat. Amen? Pamilya, trabaho, gawain ng Panginoon. Huwag ka nang magdagdag ng ibang schedule, ika nga. Kung barkada, kailangan kasama mo pamilya. Di ba? Kung happy-happy sa barkada, kailangan kasama mo ang pamilya. Pero kasi very danger na kasama mo ang barkada mo sa mga happy-happy na wala kang kasamang pamilya. I'm sorry sa word, pero very danger po yun. Kailangan pamilya, trabaho, church. Amen. Gawain ng Panginoon. And then lastly, mga kapatid, ang lastly po is the function season. Yan, function season. Ang function season, may panahon ng pag-uusig, no? Magpatuloy lang tayo sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng problema. In times of trouble, hallelujah. Ang aking motto dyan, mga kapatid, true warrior never cry in the field of trouble, but always cry in the ministry of prayer. Ang isang mananampalataya po na nasa function season, kahit nasa gitna ng labanan, hindi umiiyak yan. Ibig ko pong sabihin, mga kapatid, na hindi umiiyak, hinaharap niya yung problema, hinaharap niya yung pagsubok, pero iyakin yan pagdating sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kumbaga, very strong niyang hinaharap, hindi niya tinatakbuhan ang problema. Function season. Function season, napakahalaga po. Yung nagpa-function po tayo sa God's Vineyard, na kung saan, kahit na may bagyo, may unos, may problema, no? May pagsubok, nagpa-function pa rin tayo. Amen? Ano po yung function? Number 1, yung reformation. Mayroon nang nabago. May nabago sa atin. Reform na tayo. Amen? Ni-reform na tayo ng Panginoon. Nagpa-function tayo dahil binago tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kumbaga, binago na tayo ng Diyos. Reform. Na-reform na tayo. Ang isang mananampalataya ay dumadaan sa function season. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Sabi ko nga po bago natin nakilala si Lord, ay hindi 100% yung ilaw. Parang sabi ko nga, parang fluorescent ilaw na naka-off, nung di mo pa siya nakilala, hindi ka po born again, pero ngayon, nung nakilala mo na siya, umilaw na siya. Pero sigurado naman na hindi 100%. Minsan, sometimes 3%. Di ba? Minsan, 5%. Di ba? Dahan-dahan. At least po, nag-a-upgrade yung percentage. Amen? Maraming itinuturo ang Panginoon. Amen? Reform. Ang Panginoon po ang nagre-reform po sa atin. And then, pangalawa, yung tinatawag na reveal. Amen? Nagpapahayag po ang Panginoon sa buhay natin. Naglalagay siya ng revelation. Nangungusap po ang Panginoon. Dapat nangungusap ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin po, may conviction si Lord. Hallelujah. May conviction ang Panginoon sa atin. Ang conviction ng Panginoon sa atin, pag nakagawa tayo ng hindi tama, labag sa kalooban ng Diyos, nakukonvict tayo. Ibig sabihin po, nadadagukan yung damdamin natin. May conviction ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. May conviction. Alam niyo po, natutuwa po ako doon sa aking Bible study na pedicab driver. Pedicab driver yung Bible studyhan ko. Alam niyo, nagpatutuo po siya. May nakasakay sa kanya, nalaglag yung wallet, may lamang pera. 10,000 pesos. Hallelujah.
Yung pedicab niya ay dinadrive niya, nagbaboundary siya. Sabi niya, pwede kong makabili na ng isang pedicab doon sa 10,000. Pero may conviction si Lord sa akin, sabi niya. May conviction ang Panginoon. Kaya ang ginawa ko, sinurrender ko sa munisipyo. Kaya na dyaryo siya doon sa munisipyo. At sabi ko, praise the Lord, yung tao na yan, Bible study ko po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang sarap sa pakiramdam. Hallelujah. Ganun po, no? Ganun po yung revelation. Nangungusap ang Panginoon sa atin. Yes, nangungusap ang Panginoon. Hallelujah. Nagsasalita ang Panginoon sa ating puso. Amen. Glory to Jesus. Nangungusap po siya. Pag sinabi ng Panginoon, nangusap siya. Hallelujah. Sabi ko nga po, nung nakita ko po yung pastor na nagturo sa akin na taga-BDO, kumuha ng sasakyan, sabi ko, nangusap ang Lord sa akin eh. Sabi ko, hindi yan ang linya ko eh. Diba? Kumbaga, kung talagang blessing yan, hindi na ako pahihirapan. Muntik na akong madisgrasya, muntik nang mabali yung braso ko. Hindi na ako nang hinayang. Sabi ko, bubunuin ko na lang yan. Habala si Lord. Basta sinabi ni Lord sa akin na hindi ko pwedeng pabayaan ang ubasan ng Panginoon. Amen. Nagsasalita talaga si Lord sa atin. Hindi tayo kayang patayin sa gutom kapag naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Although naiipit, nagigipit, nawawalan, pero may paraan po ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. And then, panghuli po mga kapatid, no, doon dito po sa function season. Yung una ng function season, yung Reformation, then reveal, and then panghuli yung reinforce. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, asahan mo nandyan ang Diyos na gagawa sa buhay po natin. Sinabi po yan sa Romans chapter 8 verse 14. Hallelujah. Nandyan ang kamay ng Panginoon. Nandyan ang Panginoon na aalalay sa ating pong buhay. Amen? Buklat po tayo. Romans chapter 8 verse 14 for the last verse natin. Glory to Jesus. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. May patnubay po ang Panginoon sa ating buhay. May Espiritu ng Panginoon sa atin na patuloy na gumagabay. Amen? Gumagabay sa ating mga buhay. At bilang tayo po, na mga God's vineyard, hallelujah, na manggagawa ng ating Panginoon, no? Mga God's vineyard ni Lord sa buhay natin. Mayroon po tayong reinforce. Nandyan po lagi ang Panginoon na nagagabay, aalalay po sa atin. Naalala ko, no, yung mga Israelites nung sila hinahabol ni Pero, ni Paraon, tapos napunta sila sa Red Sea. Wala na silang matakbuhan noon eh. 'Di ba? Wala na, saan na sila ngayon? 'Di ba? Pero anong ginawa ni Lord? Doon sa wala ng pag-asa, hinati ng Panginoon yung dagat. Si Shadrach, Meshach at Abednego, 'di ba? Pinipilit silang sumamba sa Diyos-Diyusan, pero hindi, sa Panginoon lang kami sasamba. Inihulog sila sa nagliliyab na pugon. Pero nandoon ang reinforce ng Panginoon. Amen. Nandoon po yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen po. Si Daniel, nung itinapon siya si Daniel sa leon, di ba, nagulat sila. Nakaunan si Daniel sa tiyan ng leon at yung kanyang buntot ay ginawang paypay ng leon para hindi malamukan si Daniel. Di ba? Hallelujah. Nandoon agad yung reinforce ng Panginoon. Kaya sa atin po bilang tayo po ay mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, paubaya po natin ang lahat sa Panginoon. Amen. Glory to Jesus. So, yun lang mga kapatid. Hallelujah. Ulitin ko po yung ating topic. Ang ating topic ay 3 Seasons of God's Vineyard. Sabi nga ng ating teksto,
no? Sa John chapter 15 verse 7. Manatili ka sa akin at ang aking mga salita. At hingiin mo ang lahat ng iyong ibigin pagkakaloob sa inyo. Amen po. So, God's Vineyard, 3 season. Number 1, fixing season, mga kapatid. And then number 2, the familiar season. And then number 3, the function season. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you Lord sa gabing ito. Salamat Panginoon na patuloy na nagrema po muli sa amin ang kwento ng isang ubas, Panginoon, na kung saan ikaw, Lord, ang aming pong puno. Kami yung sanga at ang aming ama ang magsasaka na siyang nag-aalaga po sa amin. Na patuloy, Lord, na dumadaan kami sa fixing season, dumadaan po kami, Panginoon, hallelujah, sa familiar season at sa function